Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Pagbati mula sa inyong kapatid, kaibigan, Brother Yeng. Ngayong araw na ito, ang ating devotional ay may pamagat, Faith without works is dead. Ang ating Bible verse ay nasa James 2:21 hanggang 22. Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Marami ang nagtuturo ng salita ng Diyos na tila baga pinag-uumpugan ang biyaya, ang pananampalataya at ang gawa. Ang Biblia naman ay maliwanag na nagbibigay sa atin ng karunungan, mga kapatid, mga kaibigan, kung ano po yung ibig sabihin ng biyaya, ano po yung parte ng pananampalataya, at ano naman po yung parte ng gawa. Ngayon, bigyan po natin munang diin ito pong biyaya. Ang sabi ng John 3:16, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig na iyon, ipinakita niya po iyon sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus nung mamatay ang ating Panginoong Hesus doon sa cross. Ang tawag po doon ay biyaya. Dahil namatay ang ating Panginoong Hesus doon sa cross, hindi sa panahon na tayo po ay masunurin na tayo po ay mabait na tayo ay mananampalataya na, hindi po. Ang ating Panginoong Hesus ay namatay doon sa cross ng panahon na tayo po'y makasalanan. Ang tawag po doon, biyaya. Because something na ibinigay sa atin, regalo sa atin, something we don't deserve. Biyaya. Ngayon, sabi ng Ephesians 2:8 and 9, for we are saved by grace through faith. Ang biyaya ay para sa lahat. Ngayon, paano natin ma-access yung pong biyayang ito? Ang sabi po ng talata sa Ephesians 2:8 and 9, through faith. Okay? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang pagkasumpong ng biyaya ng Diyos ay hindi bunga ng mabubuti nating gawa. Bunga po ito, mga kapatid, ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, nanampalataya ka na walang ibang makapagkakaloob sa atin ng kaligtasan kung hindi ang Diyos lamang. Walang iba na masyang katugunan ng ating pong pabulusok na kalalagayan kung hindi ang sakripisyo lamang ng ating Panginoong Hesus na nampalataya ka. Ang biyaya ay nariyan na, available, ini-offer ng ating pong Diyos. Paano ito ma-access? Through sa iyong pananampalataya. Ngayon, ang sabi ng Biblia, kahit si Satanas, kahit ang kanyang mga anghel, alipores niya, ay nananampalataya din naman. Maliwanag ang Biblia na nagsasabi na hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon, makakarating sa kaharian ng langit. Maliwanag din po ang Biblia na nagsasabi na mayroon pong pananampalatayang patay at mayroon pong buhay. Tanong, paano ko ngayon malalaman na yung aking pananampalataya ay buhay at hindi patay? Ganito, mga kapatid, hindi natin kailangan manghula, hindi natin kailangan magpatsamba, magsuntok sa buwan, ito sigurong ibig sabihin niyan, ito siguro, hindi ito yung ibig sabihin niyan. Ang Biblia ay mayroong sinasabi sa bagay po na ito. Ang binigay na halimbawa sa atin sa araw po na ito ay ang buhay ni Abraham. Ang sabi po ng talata, si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang inihandog niya ang kanyang anak sa dambana na si Isaac. Ngayon, ang kanya pong gawa ay nagpapakita ng kanya pong pananampalataya. At ang pananampalataya ay nalubos dahil sa kanyang mga gawa. Sa paunang sulyap, mga kapatid, mga kaibigan, ipanabagang dinadala tayo na si Abraham ay na-justify dahil sa kanya pong gawa. Pero huwag po nating puputulin yung talata. Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa. Ang sabi po ng pagpapatuloy, mga kapatid, dahil sa kanyang pananampalataya, ang kanya pong gawa ay bunga ng kanyang pananampalataya. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang buhay na pananampalataya ay nagdudulot sa atin na sumunod. Tanungin ng Panginoon, Panginoon, ano ba yung gusto mo? Panginoon, ano ba yung mga bagay na gusto mong gagawin ko? At ginagawa natin yun. Panginoon, ano ba yung magpapasaya sa iyo? At ginagawa natin yun, mga kapatid. Mahal mo ang Panginoon, di ba nga? Alam ko, mahal mo ang Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Ang commandments po ng Panginoon, hindi natin ginagawang buffet. Ang buhay na pananampalataya, hindi ginagawang buffet ang kautusan ng Diyos. Na ito, susundin ko, yan, ayaw ko yan. Hindi po. Kung ano ang sinabi ng Diyos na ating pong susundin, gagawin natin. Yan ang ibig sabihin ng buhay na pananampalataya. Sa pamamagitan ng aplikasyon, ng manifestation doon sa ating mga gawa. Ngayon, mga kapatid,
Ang ating pong pananampalataya ay lalo't higit na susubok kapag tayo po'y nasa gitna ng mga problema, suliranin. Doon masusubok kung ang pananampalataya natin ay buhay o patay. Nais mo ba na magkaroon ng buhay na pananampalataya? Buhay na pakikipagrelasyon sa Diyos? Tutulungan tayo ng Diyos. Sasamahan tayo ng Diyos. Ipagkakaloob niya ang lahat ng ating kailangan upang magkaroon tayo ng buhay na pananampalataya. Sapagkat kung mayroong nagnanais ng maligtas tayo, ang Diyos na yon. Kung mayroong nagnanais ng isang masagana at masayang buhay para sa atin, ang Diyos na yon. Iniibig ka niya, kapatid ko, iniibig ka niya. Tayo'y manalangin. Mahabaging Diyos, mapagpalang Ama, salamat po ng marami sa iyong biyaya. Salamat po ng marami sa inyo pong mahabaging kalooban, sa inyo pong pag-ibig sa amin. Tulungan kami na patuloy kaming magkaroon ng buhay na pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.